Balik ko tayo sa linya ng Star FM Manila si Star DJ Antonio Lambada. Mga kamukhang po ito doon sa pagtanggap ng Ombudsman doon sa referral ng Department of Justice. Napakasuhan nga si Senator Jingo Estrada at iba pang mga personalidad. Yes, Bobo Genesis, tama ka. Kinumpirma nga ni Attorney Vico Clavano, ang Assistant of the Office of the Ombudsman and spokesperson din ng OMB, kaugnay sa binigay ng Department of Justice ng kanilang resolusyon sa ginawa po nilang preliminary investigation kaugnay sa manumalyang flood control project. Kabilang nga sa rekomendasyon ng DOJ na masampa ng kasong plunder, violation of anti-graft and corrupt practices at corruption of public officials ay Senator Jingoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, Engineer Henry Alcantara, at iba pa kaugnay na manumalyang flood control project sa bansa. Bobo Genesis, habang iniurong naman ang kaso ng DOJ kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Narito naman ang bahagi ng payag ni Assistant Office of the Ombudsman, Attorney Vico Clavano. The DOJ panel recommends the following. Number 1, the immediate filing of formal criminal sets of information before the proper courts against the correspondents found to have a prima facie case against them. The charges recommended are plunder under Republic Act number 7080 as amended, violations of Section 3B and Section 3E of Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers under Article 210 of the Revised Penal Code, corruption of public officials under Article 212 of the Revised Penal Code against complicit private individuals and entities. It is likewise recommended the formal dropping of charges against former Yusek Maria Catalina Cathy E. Cabral with recommendation to dismiss the case against her specifically in view of her verified death on December 19, 2025. The formal exclusion of state witnesses Roberto R. Bernardo, Gerard P. Opulencia, and Henry C. Alcantara from the final criminal information to be filed in court, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. A recommendation for the NBI-DOJ Task Force to pursue further investigation to fully unmask the identity of the remaining John and Jane Does who acted as intermediaries or beneficiaries in the project allocations. Yan, si Attorney Vico Clavano, spokesperson ng Office of the Ombudsman. Samantala, dagdag pa nito, nasasailalim muna nila ito sa kanilang review kung tuloy ang pagsampa ng kaso sa mga nabanggit na individual. Mula rito sa Office of the Ombudsman. Yes, Bobo Genesis. Pero anong nababanggit dito ng Office of the Ombudsman? Mga ilang araw o ilang linggo aabutin yung magiging review doon sa referral ng Department of Justice para doon sa tuluyang pagpa-file ng cases? Yes, Bombo Genesis, tatanungin sana natin yan kay Attorney Vico Clavano, pero ayon sa kanya, ito na muna yung kanilang payag patungkol muna sa mga nabanggit na individual sa pagsampa ng preliminary investigation ng Department of Justice. Antabayanan na lamang ang kanilang susunod pa na report kaugnay sa naturang mga individual na sasampa nila ng kaso, Bombo Genesis. Bali, ang hindi lang natuloy ay yung filing of cases kay Undersecretary Catalina Cabral, dahil nga pumanaw na siya. Pero yung iba, tumuloy, like Senator Jingo Estrada, and then may Jane Does pa kanina, at John Does na patuloy na pinag-aaralan. Tama ba? Oo, Bombo Genesis. May mga ilan na mga na-exempted dahil nga sa kanilang testimony, pero may mga iba na tuloy ang kaso. Pero ayon sa Office of the Ombudsman, gagawa pa sila ng sariling investigasyon kaugnay sa ipinasang resolusyon ng Department of Justice, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Star DJ Antonio Lambada. Mula rito sa Office of the Ombudsman, nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!